Ilang linggo na lamang ay gaganapin na sa Pilipinas ang inaabangang APEC Leaders Summit. Bago ito, ilang pagpupulong na rin ang isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa upang talakayin ang mga mahalagang sangkap sa paglalakad ng isang bansa. Ngunit para sa ordinaryong mamamayan, gaano nga ba kahalaga ang pagdaraos ng APEC Summit at ano-ano nga ba ang kanilang mga mapupulot na benepisyo dito? Alamin natin yan sa espesyal na ulat ni Ria Fernandez. Sa November 18 at 19, idadaos sa Maynila ang APEC Economic Leaders Meeting o AELM. Dadaluhan ito ng mga World Economic Leader mula sa 21 member economies ng Asia-Pacific Economic Cooperation. Dito ilalatag sa kanila ang mga napag-usapan sa mga isinagawang APEC meeting sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa loob ng halos isang taon. Kasabay nito, maganda ring oportunidad ang APEC para sa mga kabataan upang makilahok sila sa isa sa mga makasaysayan at inaabangang pagpupulong sa buong mundo. Ano po yung APEC? APEC is actually, for me, isa siyang samahan ng mga bansa na kung saan naglayong mapaunlad yung ekonomiya ng bawat miyembro nito. Ay, wala pong idea eh. Ano siya, gathering ng mga Asian countries para mas mapalawak natin yung relationship ng bawat isa. I don't know. Wala akong idea po. Sa tingin ko, yung Asia-Pacific Economic Cooperation ay isa siyang samahan ng mga ekonomiya na nag-uusap-usap at nagkakasundo upang mapaunlad ang ating ekonomiya at para mapaangat ang estado ng pamumuhay dito sa Pilipinas at sa kanila ding mga ekonomiya. January 31, 1989 nang unang nabanggit ang ideya ng APEC sa talumpati ni dating Australian Prime Minister Bob Hawke sa Seoul, South Korea. Makalipas ang 10 buwan, ang 12 founding member economies, kabilang ang Pilipinas, sa Canberra, Australia para itatag ang APEC. Ngayong host ang Pilipinas ng APEC 2015, isa sa 4 na prioridad ang pamumuhunan sa pagpapaunlad ng yamang tao. Isa sa mga nakikitang paraan upang makamit ito ang pagpapabuti sa sektor ng edukasyon. Sa tingin ko, yung maunlad na ekonomiya ay malalaman mo mula sa kanila education system kung ito ay angat at mas nakakasabay siya sa ibang bansa na mas maunlad kaysa dito. Sa tingin ko naman po, ngayon, nakakasabay po tayo sa mga education system nila kasi hindi naman po madali yung mga inaaral po naming mga estudyante. Mag-uusap sila sa madaming mga bagay. Una, sa kagaya ng sa education system natin, mas makakapag-usap sila kung paano ba yung mga dapat nilang gawin upang mas mapaunlad yung mga naiisip ng mga estudyante, paano yung mga sa school. Sa mga nagdaang APEC meeting, ibinida ng mga ekonomiya ang kani-kanyang sistema ng edukasyon na naging susi nila tungo sa kaunlaran. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan na iangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Pinakahuling hakbang para rito ang pagpapatupad ng K-12 Basic Education Program o ang pagdaragdag ng 2 taon sa high school. If we stay where we are right now, we will not be able to compete. So no matter what people say that K-12 should not yet be implemented because we have no classrooms yet, or we don't have enough classrooms. I think we should look at, let us implement K-12 as soon as possible and let us build the classrooms as soon as possible. Tinalakay rin sa mga pagpupulong ang pagkakaroon ng mabilis na internet connection sa bansa. If you have a very good internet connection, you can educate more people. Alamin natin ang mga sumusunod na preparasyon ng ating pamahalaan maayos na pagdaraos ng APEC Leaders Week. Magkakaroon ng daytime track ban sa South Track Route mula November 16 to 20.
Papayagan lamang ang mga truck mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Magpapatupad naman ng 24 oras na truck ban sa buong Rojas Boulevard sa kahabaan ng linggong iyon. naman maituturing na isang pagpupulong ang APEC para sa member economies nito. Isa itong malaking oportunidad para sa lahat na mas lalo pang paigtingin ang ugnayan ng bawat isa para sa mas ikauunlad ng pamumuhay ng nakararami. Ngayong taon, maswerte tayong matunghayan ang mga hakbangin ng APEC upang tulungan ang ating bansa na umangat. Mapalad ang mga kabataang makikibahagi sa makasaysayang pagpupulong na tatalakay sa kani-kanilang mga pangangailangan. Isa rito ang ng sistema ng edukasyon na siyang magbibigay sa mga itinuturing na pag-asa ng bayan ng kayamanan ng kaalaman upang makatulong sa pagtataguyod ng isang matatag at maunlad na nasyon. Ako po si Susain Tudat Mapalo, Tourism Management Student ng Far Eastern University, kaisa sa maayos na pag-host ng APEC 2015.